So, ang next po natin na gagawin is add domain user. Yung mga base IT student, i-distribute dito sa program and courses. So, ang una kong gagawin is itong program and courses. And gagawa rin tayo ng mga administrator and yung para sa each department, technology, office technology, creator. So, yun, magpo-proceed na tayo sa paggawa. So, ang first na gagawin natin is dito tayo sa Active Directory User and Computer. Ang gagawin natin dito is sa tupt.com is gagawa tayo ng mga organization unit. So, unang organization unit is program and courses. Program courses. Wait lang. Courses, ganyan. So, after yun is gagawa tayo ng sa loob niyan is gagawa ulit tayo ng mga courses. So, which is BS Engineering Program, BS Engineering Program. Yan, Engineering Program. Gagawa ulit tayo. BS Degree Program. Program. Okay. Add niyo ulit. Which is VTET program. So dito is each programs courses. Lalagyan natin siya dito ng parang mga child niya. At dito is gagawin ko muna yung Bachelor of Science in Civil Engineering. BSc. Yan. So, as you can see, nasa loob siya ng engineering program. So, dito is mag-add tayo ng users. Ang gagawin ko is, papakita ko na isa-isa yung pag-add ng users. Ito si ko. Sabi ko, username login. So, Hugo Rabin. Next, the password niya is TUPT 143. TUPT 143. So, next lang, hindi natin itong gagalawin. Dahil babatunin natin itong yung mga yan mga. So, yeah, ayan na si Nico Rabino, TUPT. So, after nyan is, gagawa ulit tayo ng bagong para sa admin naman. Organization unit. So, sa admin, administrative department. Okay, ayan na. So, ang gagawin ko is ipapas forward ko na lang tong video hanggang sa matapos ko ito lahat. And ang ipapakita ko lang dito is tagi-isang users lang. Para hindi ka magka-confuse. So, yeah, magpo-proceed na ako sa paggagawa. Friends.
So, dad na po tayo sa paggawa ng mga organization units. Each courses, program courses, dalawa yung una, program courses and administrative department. So, ayan yung mga courses, ay programs rather than courses. So, after ng programs, ayan yung mga courses nila. And ganun din sa administrative department. So, ito pa lang nalagyan ko ng example. So, lalagyan ko lang lahat muna yan. Tagi-isa-isa lahat. And, yun muna ang gagawin ko. And, papakita ko ng isang example. So, dito mag-add users tayo. Ayan, create users. Yeah. So, Ernesto balik Lasay. Next is, same password lang. TUPT 123. TUPT 123. Next lang. So, ganyan lang ang pag-create ng user. So, ipapass forward ko na lang ulit yung video na nalagyan ko na lahat ng tagi-isang users. So, natapos ko na pong lagyan ng mga users. Each students, ay each courses. Ayan po. Lahat po sila meron na. Oops, may nakaligtaan. So, zero. So, ayan, lalagyan ko na ng tagi-isa. Kada courses. Oops, wait. Wait lang. Ayan. Para makita talaga sila. Tapos ito yung user sa gilid. So, I forgot na meron pa pala tayong need ayusin, which is yung andito sa yung gagawa tayo ng computer at yun lang dapat yung specific computer na magagamit nila. So, papakita ko na kung paano gawin. And magbibigay na lang ulit ako ng example na isa and ipa-fast forward ko na lang.
ulit lahat. So, eto nandito tayo. Dito sa civil, gagawa tayo ng computer. Gagawa tayo ng computer vs CE, Civil Engineering. Tapos yung ano, account, wait lang. Or rather, nasobrahan naman ako. Ganito lang. Ungroup chess. Nasa group na siya ng TUPT. So, iano lang natin to. Kukonfig natin yung settings niya. Iaano natin yung properties niya. After sa properties, hahanapin natin yung op, accounts. Tapos, hindi yan. Log on to follow VS C. Ayan. Yung VSCE na ginawa natin. And then, syempre, lalagyan natin to ng login hours. Yung nandoon, which is yung sa student. Ang login hours ng student is, ang login hours ng student ay, wait lang, check ko pa po siya, is 7:30 to 5:15. So, dapat hindi ito ganito. So, hindi ko na lang siya dito babaguhin. Doon na lang sa isip. So, apply lang and okay. Ayan. Makikita nyo naman sa accounts ni Miko Rabino na dito lang siya pwedeng mag-login. Hindi siya pwede sa all computers. So, magpo-proceed na tayo doon sa, i-create muna ako ng admin, which is, yung admin is ako. At ilalagay ko yung sarili ko sa registrar office. Then yan, lalagyan ko rin to ng computer. Ay, mali. Computer lang. Ayan, registrar office. Tapos ilalagay ko na dun lang ako makakalogin. For these accounts, log into register office. Yan. Okay, then apply and then okay. And then pag chinek natin dito, account, log into, ayan, registrar office. Diyan lang ako pwedeng makalogin. Tapos ang next na gagawin natin dito is yung sinabi ko kanina, yung time. Ang gagaw ang gaga ang gagawin natin doon is pupunta tayo sa group policy. Group policy management. Ayan. So, ayan, makita natin yung forest ko. Domain. So, yung domain ko nag-iisa TUP Taguig. So, itong program courses, which is yung mga student. Wait lang, naglalag pa tayo. Magkakreate tayo ng GPO.
Nagawa tayo ng GPO, program and courses lang rin. Wait lang, ang liit niya. And after niyan is i-edit lang natin siya. Pupunta tayo dito. Wait lang, ayan. And then pupunta tayo sa policies. Sa Windows settings. Wait, policy. Name. Pupunta tayo sa name. Wait lang. Naglalag siya. Which is not good. Wait lang. I don't know what is happening. Dito tayo pupunta hindi sa name na what. And after niya is, so, punta tayo sa accounts. Yes, yun yung accounts na gagamitin natin. And password. Yan. Ito sa program courses to. General na to. Andito tayo sa Group Policy Manager Editor. And may mga ano yan. Ito yung mga minimum, maximum password age. Hindi yan age ng mismong user. Ano siya? Age siya ng age siya ng ano, mismong password mo. Like, kung gaano katagal yung password mo. Hindi siya age ng user, but the password. In general siya. So, check ko lang dito. Ang time is 7:30. So, ang maximum is, talagay natin, 30. Since ayan yung kailangan eh. Apply. Yes. And then, okay. And after nyan is, babalik tayo sa kanina. Mali yung kanina ko. Hindi ko inano yung sa sa I mean sa time. Hindi lang naman sa ano 'to applicable, sa gagawan pa natin ng isa yung sa administrator. Sa administrator. Administrative depart ayan, administrative department, edit, and policies, Windows, security, accounts, tas password mo. Password. So, dito tayo. Ulitin lang natin yan. Wait lang. Maximum third age define. Siyempre tayo maglalagay ng policy to define natin yan. Apply mo na pala. Minimum ba to? Maximum siya. So, tama. 30 days then. Apply. Okay. That continue. So, ano yung maximum age siya. So, minimum siya ng importante. Gagawin lang natin dito is babalik na tayo sa kanina. Yung para sa oras ng mga binata ako. Sana yung ito. Dito tayo sa program courses. Ang gagawin dito na lang. Makakita ko lang ng example.
So, ang example dito is, wait, properties, hindi ganyan yun. Sa user talaga natin siya ise-select. Properties lang ulit. And then accounts tayo. Log on hours. Yan, ilalog on denied natin. Since ang nire-record sa atin ay sa student is yung gaya nung sinabi, 7:30 to 5 p.m. Ay, hindi. Yes, tama. Sa student yan. So, gagantuin lang natin yan. Wait, mali. Ito 7. Wait, 7. So, 8 na lang natin. 7 to 6 pala. Yan. 7 to 6. Yan. Yan, okay. Apply. Rabino. So, ulit-ulitin lang natin yun sa lahat ng users. So, isa na lang yung sinample ko para makita. Then, dito tayo sa registrar. X lang natin yan. Since andito yung user ko na si Josh Cimentan, which is ako. Accounts lang ulit. Login hours. Alisin lang natin. So, dito is 7 a.m. to 7 p.m. No, hindi ka dyan. Dito ka magsisimula. Ayan. Yan. Login permitted. Ayan. Apply lang natin. And then, okay. Ayun na. Okay na siya. So, yan. Nagawa na natin. Dito na magtatapos ng video. Pakita ko lang. Ayan. Login to. Ayan. Kung saan siya specified na nakalagin. Ayan yung sa maximum, minimum ng mga password. And then, papakita ko rin yung mga organization group nila. And then, yung mga isang user. Hindi ko pa nakompleto yun ng mga computers nila kada isa. Pero tatapusin ko siya. So, ayun lamang po. Thank you for watching. I hope you learned something.